Magandang gabing muli sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw na ng ating simbang gabi. Patuloy niyo pa rin ho akong sasamahan hanggang sa matapos po natin ang siyam na gabi upang maunawaan ho natin ang lahat. Ginagawa ko po ito upang ang lahat ng mga may karamdaman na hindi makaalis ng bahay at hindi makatungo sa simbahan ay masubaybayan nila kung ano ang nilalaman ng buong simbang gabi sa taon na ito. Dumako na po tayo sa ating Ebanghelyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso't diwa sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari sa Judea, may isang saserdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghahandog ng kamangyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panonumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ng Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinasabi ko na sa iyo. At ngayon, mapipipi ka, hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon."
Samantala, naghihintay naman si Zacarias. Ang mga tao, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw na ng ating simbang gabi. Ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang paglingap sa walang buhay. Ang kaligtasan, ang pagpapanauli o pagkakaloob ng buhay sa mga patay. Katulad ng patay at matandang sinapupunan ng asawa ni Manoah at Elizabeth. Ang ating pamilya bilang instrumento ng pagliligtas ay kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay buhay sa mga patay. Napakaraming patay sa ating buhay at pamilya. Mga pamilyang di magkasundo ay patay sa pagmamahalan. Mga taong di marunong makinig ay patay sa kaalaman. Mga taong hindi nagsisimba ay patay ang pananampalataya. Tayong mga nasa simbahan, paano natin matutulungan ang ganitong kalagayan? May kwento ang isang baguhang pari na nagmimisa sa unang pagkakataon para sa mga bilanggo sa isang kilalang bilangguan. Sa simula ng misa, kinakabahan pa ang batang pari dahil sa mga sulyap at matatalim na tingin ng mga bilanggo na ang kaso ay pagpatay. Mga mamamatay tao, ika nga. Ngunit habang nagpapatuloy ang misa, unti-unting nabubuhayan ang bagitong pari dahil napansin niya na masigla ang mga bilanggo sa pag-awit ng mga kanta at buhay na buhay sa pagtugon sa misa. Naging inspirado pa siya sa kanyang homily dahil kapansin-pansin na talagang nakikinig ang mga bilanggo sa bawat salita niya. Nawala na ang kanyang kaba hanggang sa matapos ang misa. Pagbalik niya sa simbahan, nagmisa uli siya. Tulad ng nakasanayan, choir lang
ang kumakanta sa misa. Nagkataong walang commentator, kaya inaasahan na niya na hindi alam ng mga tao kung kailan tatayo, kailan uupo, o kailan luluhod. Nasanay na siya sa kanyang mga parokyano na iilan lang ang nakikinig at sumasagot sa misa. May mga taong buhay, ngunit walang kabuhay-buhay. Subalit meron ding mga tao na kahit itinuturing ng patay sa lipunan, ay buhay na buhay pa rin at may kakayanan pang magbigay buhay sa kanyang pamayanan. Si Zacarias at Elizabeth ay halos nawalan na rin ng buhay dahil matanda na sila at hindi nagkaroon ng anak. Ngunit nabuhayan sila ng tumibay at tumibay ang pag-asa nang kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Ang patay na sinapupunan ni Elizabeth ay binigyang buhay ng Diyos at sila'y binigyan ng isang anak na lalaki. Iyon ay sa katauhan ni Juan Bautista na naghanda ng daan para sa pagdating ng Panginoon ng buhay na si Jesucristo. Ang tema ng ating pagdiriwang ngayon ay tungkol sa paglingap sa walang buhay. Kalooban ng Diyos na ang bawat Kristiyanong pamilya ay maging instrumento ng pagliligtas sa pamamagitan ng pangangalaga ng buhay at pagbibigay buhay sa mga nawawalan nito. Kapag sinasabing mga taong walang buhay, hindi po natin inaalala rito ang ating mga yumaong kapatid na ipinagdadasal natin tuwing November 1 at November 2. Ang tinutukoy po natin dito ay ang mga kapatid natin na naghihirap at hindi nabibigyan ng kahalagahan sa lipunan. At sa labis na pagkasugat ng kanilang mga puso, ay nawawalan na ng sigla at pag-asa sa buhay. Sila ang dapat nating bigyan muli ng buhay. Gayunpaman, ramdam sa mismong salaysay ng Biblia na mabubuting tao sila at may malalim na pananampalataya sa Diyos. Marahil kung sa iba pa ito nangyari, matagal nang bumitaw ang mga tao o ang mga ito sa kanilang pananalig. Ngunit patuloy pa silang naniniwala kahit hindi sila napagbigyan. Binanggit pa ni Lucas na kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Sa makatuwid, patuloy silang kumakapit sa kabila ng lahat. Nabigkas na marahil nila ang lahat ng dasal at nagawa na rin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Ipagkaloob lamang ang kanilang minimithi. Ngunit, ano pa ba ang kulang? Kapag umabot tayo sa puntong nabigkas na natin ang lahat ng dasal at nagawa na ang lahat ng ating magagawa, isa na lang ang natitirang maaari nating gawin. Ang umasa't maghintay at ipaubaya sa Diyos
ang lahat ng bagay. Tulad ng madalas na ipayo ni Padre Pio, magdasal ka, umasa ka, at huwag kang mag-alala. Isuko mo sa Diyos ang lahat at manalig na batid niya at ipagkakaloob ang pinakamabuti para sa iyo. Ngayong panahon ng Adbyento, tinuturuan tayong maghintay, lalo na sa panahong ito na tila abalang-abala at nagmamadali ang mga tao. Hindi lahat ng pagkakataon ay agad na tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Minsan, hindi ibinibigay ng Diyos ang ating mga hiling, lalo't higit kung alam niya na hindi ito makabubuti sa atin o wala sa tamang panahon. Sa katunayan, tulad ng nangyari sa mag-asawang Manoah at kay Zacarias at Elizabeth, higit pa sa kanilang inaasam at hinihiling ang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ngunit ipinagkaloob sa tamang panahon. Hindi lang ordinaryong sanggol ang mga naging bunga nila. Si Samson ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kaaway. At si Juan Bautista naman ang maghahanda sa pagdating ng manunubos. Talaga namang tunay na biyaya ang makamtan ng mga taong marunong maghintay at umasa sa Panginoon. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nakapagpahayag na ng ating pagbabahagi na nauukol sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Nawa ang lahat ng mga hindi nakakasimba sa lahat ng may mga karamdaman, nawa ay makatulong ako sa pamamagitan ng pagbabahaging ito ng ating ebanghelyo. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa sa mga susunod pang pagkakataon, patuloy ninyong subaybayan ang aking mga inihahandog na mga magagandang balita mula sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Amen.